Bumili siya ng isang luma at wasak-wasak na Jeep Willys sa halagang 8,000 reais lang. Akala ng lahat sa paligid niya na wala na siya ng bait. Pinagtawanan siya ng mga tao, sinasabing puro kalakal lang daw iyon. Natawa sila sa ideyang isang babae ang hahawak sa ganong klaseng makina. Pero nagbago ang lahat nang tanggalin niya ang tornilyo ng upuan ng pasahero at may natuklasan siyang nakatago sa ilalim nito. Ito na ang paliwanag sa lahat, bulong niya nanginginig ang mga daliri. Ang natagpuan ni Sarah ay pwedeng magbunyag ng isang napakalaking sabotahe na nagkakahalaga ng milyon-milyong reais. At walang sino man kahit siya ang makakahula sa susunod na mangyayari. Kaibigan ko, siguraduhing mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang susunod na parte ng kwentong ito. At sabihin mo rin sa comments, anong lungsod sa Brazil ka nanonood? Gusto kong malaman kung saan ka nanonood at sumasama sa akin. Alam mo, may mga umagang gigising ka at mararamdaman mo agad, ngayon, kailangan mong gumawa ng mahirap na desisyon. Yung tipo ng sandali na sinasabi ng utak mo, huwag na, pero itinutulak ka pa rin ng desperasyon. At ganyan eksaktong nagsimula ang kwento ni Sarah Peralta. Si Sarah ay 32 taong gulang at palaging nakatali sa ponytail ang kanyang maitim na buhok dahil ang grasa ay parang kumakapit sa lahat. May seryoso siyang mukha, yung itsurang suot ng mga taong mas pinatanda ng buhay kaysa sa edad nila. Nagpapatakbo siya ng isang maliit na talyer sa industrial district ng Campinas. Dati itong pagmamay-ari ng kanyang ama na pumanaw ng masyadong maaga at iniwan sa kanya ang bundok ng utang at halos wala ng iba. Sa harap nakasabit pa rin ang lumang karatulang Peralta at Daughter sa kupas na asul na letra. May ilan pang nagbabalat. Yung salitang "and" ay parang suntok sa dibdib niya araw-araw, paalala ng partnership na biglang kinuha ng tadhana. Maliit lang ang garahe, kaibigan ko. 2 lumang hydraulic lift lang na umuungol tuwing umaangat, isang workbench na puno ng gamit na nakaayos ng eksakto dahil bawal magsayang ng oras kakahanap ng tamang gamit, at mga pader na may mantsa ng langis mula sa dekada ng trabaho at kwento. Maraming makina na ang dumaan dito. Nasira, naayos, muling nabuhay. Napapalibutan ito ng mga metal shop at bodega ng auto parts, pero patuloy na nakatayo ang maliit na talyer ni Sarah, hindi dahil sobrang ganda ng negosyo, kundi dahil tumanggi siyang pabagsakin ito. Huwag kang magkakamali, hindi dahil kulang siya sa galing. Naiintindihan ni Sarah ang makinagaya ng kakaunti lang. Kaya niyang malaman ang problema base lang sa tunog nito, sa panginginig o kahit sa amoy na lumalabas sa tambutso. Pero wala siyang masyadong kliyente. At totoo lang, marami pa rin ang hindi nagtitiwala sa babaeng naka-coveralls, gumagapang sa ilalim ng sasakyan na may hawak na wrench. Nung hapon ng Huwebes, nasa loob si Sarah ng masikip niyang opisina, halos kasing liit ng aparador, habang sinusubukan niyang alamin kung paano babayaran ang mga bills na patong-patong na. Doon siya aksidenteng napadpad sa isang classified site. At doon, mahal kong manonood, nakita niya ang ad na magbabago sa buhay niya magpakailanman. Jeep Willys, 1967, 2.6-liter engine, inline 6, 8,000 reais, kontakin si Ronnie. 8,000 para sa 67 Willys. Titig lang si Sarah sa listing. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Iniisip kung nagkamali ba siya ng intindi. Kahit kalawangin, kaya pa ring umabot ng 20, baka 25,000. Kaya alinman sa sobrang sira na ito o may hindi tugma sa kwento. Pero mas malakas ang urgency kaysa sa duda. Sa loob ng ilang buwan, sumasakay si Sarah sa iba-ibang sasakyan o nagbabus para makarating sa junkyards at suppliers ng pyesa sa labas ng lungsod. Marami siyang nasayang na oras at kliyente dahil wala siyang maaasahang sasakyan. Ang Willys, kahit luma at bugbog, pwedeng solusyon sa problema niya, kaya tinawagan niya ang numero. Isang lalaki ang sumagot. Mukha siyang middle-aged sa boses, nagmamadali at ayaw masyadong makipag-usap.
Oo, tungkol sa jeep, sa tiyuhin ko yan. Pumanaw na siya. Wala akong alam sa kotse, gusto ko lang mawala na yan. Pwede ko bang makita ngayong araw? Tanong ni Sarah. Pumayag siya. Magkikita raw sila sa isang bakanting field malapit sa Santos Dumont Highway. Doon pa lang, may red flag na karamihan ipinapakita ang sasakyan sa bahay, hindi sa kung saan-saan na bakanting lote. Pero pumunta pa rin si Sarah, dumating yung pakiramdam na may mali. Pero kailangan niyang sumugal. Pagdating niya, nandoon nga ang Willys na papalibutan ng damo. At grabe, kitang-kita ang tanda. Kupas na ang olive green na pintura, may kalawang sa gilid ng chrome bumper at punit ang canvas top sa ilang parte. Pero matibay pa ang katawan ng sasakyan. Si Ronnie ay payat na lalaki, medyo nakayuko at walang tigil sa pagsisigarilyo. Paulit-ulit siyang tumitingin sa cellphone parang may hinihintay na tawag. So, umaandar pa yung makina? Medyo. Halos di na niya ginagamit, nakaimbak lang. Wala akong masyadong alam, hindi ako mekaniko. Tinanong ni Sarah kung pwede niyang subukan. Umupo siya sa basag-basag na leather seat at nalanghap ang matapang na halo ng amag at sunog na langis. Pinihit niya ang susi at oo nga, umandar ang inline-6 engine. Malalim at magaspang ang tunog, may kasamang iyak ng mga belt. Hindi magandang tunog, parang nagkukwento, maruming spark plugs, baradong karburetor, lumang langis na hirap dumaloy sa pudpud na piston. Pero umaandar at magandang senyales pa rin yun. Inilagay niya sa first gear, pinindot ang matigas na clutch na umuungol sa protesta at gumapang pasulong ang jeep. Sa second gear, may malakas na metallic grind ang transmission, parang nginangat-ngat ang ngipin ng gears. Nanginginig ang manibela sa kamay niya. Tuwing apak niya sa gas, umakyat ang matinding vibration sa mga braso niya. Nagmaneho siya ng ilang daang metro, sinubukan ang preno, okay pa naman. Matigas ang suspension pero mukhang buo pa ang control arms. Nang bumalik siya sa lote, kumpleto na ang mental report ni Sarah. Kailangan nito ng seryosong ayos, pero wala namang lampas sa kaya niya. Carburetor, plugs, langis, filters, timing, mga basic na trabaho. Magkano ulit sabi mo? Bitanong niya kahit alam na niya. 8,000, cash ngayon, sagot ni Ronnie. Tinitigan niya ito sa mata, naghahanap ng dahilan, kasakiman, takot, kahit anong paliwanag sa sobrang baba ng presyo. Pero umiiwas ito ng tingin. May hindi siya sinasabi, ramdam ni Sarah hanggang buto. Pero 8,000 para sa Willys, kahit ganito ang kondisyon, sobrang sulit pa rin. Sige, pero kumpleto dapat ang mga dokumento, sabi niya. Halos sobrang bilis niyang ibinigay ang mga papeles, rehistro, title transfer, kumpleto lahat. Parang gusto na niyang matapos agad. Parang may ibinibenta siyang malas. Nagbayad si Sarah ng cash, binilang isa-isa. Habang isinisilid ni Ronnie ang pera, ngumiti siya ng kakaiba at sinabi, "Anuman ang mangyari pagkatapos nito, wala akong alam. Sa tiyuhin ko yun, binenta ko lang para luminis ang lugar." Tapos mabilis siyang umalis, hindi na lumingon. Sumakay si Sarah sa Willys, inayos ang maluwag na upuan at minaneho pabalik sa talyer. Habang bumibilis siya, mas lalo itong nanginginig. Sa 60 kilometro kada oras, parang maghihiwa-hiwalay ang buong sasakyan. Sa 70, sobrang lakas ng pagyanig ng dashboard, naging malabo ang mga gauge. Binagalan niya sa 50 at nakabalik din bago lumubog ang araw, na nagbuhos ng mainit na kahel na liwanag sa mamantikang pader ng maliit niyang mundo. Ipinatong niya ito sa lift, bumaba at tinitigan ang lumang bugbog na makina. Parang puno ng mga nakatagong kwento. May hindi tama, masyadong mababa ang presyo, may tinatakpan. Pero si Sarah Peralta hindi umaatras sa misteryo. Kung may alam ang mga mekaniko, lahat ng kakaibang tunog may dahilan at hahanapin niya iyon. Kinabukasan, Biyernes, maagang gumising si Sarah na may kakaibang excitement na tanging mekaniko lang ang makakaintindi kapag may bagong project na naghihintay.
Nagkape siya ng matapang, kinuha ang flashlight, socket set, at nagsimula. Tinanggal niya ang canvas top, binuksan ang kalawangin na latch at inangat ang mabigat na hood. Doon ito, sa liwanag ng umaga, kupas na asul na engine block, mga wiring na tinapilang ng electrical tape, tuyong-tuyo at bitak-bitak na mga hose at isang twin-barrel Solex carburetor na nakaupo sa intake manifold na parang pagod na hari. May flashlight sa bibig, sumisid siya sa loob. Barado ng itim na sludge ang carburetor, residyo ng gasolina at dumi, maluwag ang alternator belt, pudpod ang pulley, may bitak ang spark plug wires at naglilik ng kuryente. Kaya pala nagmi-misfire. Kayang-kaya pa. 3, baka 4 na araw ng todo trabaho at tatakbo ng maayos ulit ang Willys. Pagod ka na, matanda, pero kaya kitang ibalik. Bulong niya, parang inaalo ang pasyente. Nagpasya siyang i-check muna ang interior bago galawin ang makina. Basag-basag ang leather seats at kailangan ng restoration. May kalawang ang metal floor na kailangang liha at pinturahan ulit. At yung plywood base sa ilalim ng mga upuan ay may amag. Kailangan itong tanggalin at patuyuin sa araw. At doon, nagbago ang lahat. Inabot ni Sarah ang release lever sa ilalim ng upuan ng pasahero, itinulak pasulong ang sandalan at sinimulan niyang tanggalin ang mga tornilyo sa base gamit ang isang luma at pudpod na Phillips screwdriver. Kalawangin at sobrang higpit ng mga tornilyo, umiiyak ang tunog habang umiikot ang bawat isa, isa-isa hanggang sa tuluyan ng lumuwag ang kahoy na base. Inangat niya ito ng may hirap at doon niya nakita. Nakadikit mismo sa metal chassis, nakatago sa ilalim ng mga patong ng alikabok at panahon, may makapal na plastic na envelope, nakakapit gamit ang nanilaw na electrical tape at selyado ng brown packing tape. Umupo si Sarah sa malamig na semento ng pagawaan, nangingitim ang kamay sa grasa habang nakatitig sa kakaibang pakete sa kanyang kandungan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niyang tinuklap ang tape at binuksan ang envelope. Bumuhos palabas ang mga papel. Marami, mga invoice, mga resibo, at isang technical report, may tatak at pirma ng isang engineer. Habang binabasa ni Sarah ang mga dokumento, lumaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Alam mo yung mga sandaling akala mo, simple lang ang lahat, tapos biglang nagiging labyrinth ng tanong. Doon mismo napunta si Sarah. Nakaupo siya ng naka-cross legs sa malamig na sahig ng talyer, napapalibutan ng mga papel na parang manghuhula na may nakaalat na tarot cards. Nagpatuloy siya sa pagbabasa at habang mas marami siyang nalalaman, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi ito mga ordinaryong papel. Mga sobrang specific na invoice ito mula sa mga specialized na garahe sa San Jose dos Campos at Hakarey. May petsang pagitan ng 2,019 at 2,021. Bawat isa, detalyado ang mga piyesa at serbisyo na parang operasyon sa ospital. Sobrang eksakto. Unang invoice, forged 4T, 3 steel connecting rods, na ground at na balance. Supplier mula Atibaya. Presyo, 3,200 Brazilian real. Pangalawa, high-performance forged Mahle pistons, 9.5:1 compression ratio na machined para sa 2.8-liter setup, are $4,800. Pangatlong invoice, dual camshaft, QEM profile, 280 degrees, 11 millimeters lift. Gastos, 2,900 Brazilian reais. At tuloy-tuloy pa ang listahan. Garrett GT 28 C60 RS turbocharger na may T3 flange, 5,550 Brazilian real. Mega Squirt programmable EFI system na may custom wiring, 6,200 Brazilian real. Aluminum front mount intercooler, 1,400 Brazilian reais. Ceramic 6-puck clutch, 2,100 Brazilian reais. Stainless steel 304 tubular exhaust manifold, 3,000 Brazilian real.
Mabilis na kinwenta ni Sarah sa isip niya at umabot ng lampas 40,000 Brazilian real ang total na ginastos. 40,000 reais ang ibinuhos sa 1,100 at 67 Jeep Willys na binenta lang sa kanya sa halagang 8,000 reais, parang basura. Anong klaseng kalokohan to? Bulong niya at tumalbog ang boses niya sa bakanting pader ng talyer. Sa pinakailalim ng envelope, nahanap niya ang pinakaimportante, isang technical report na nakaprint sa opisyal na mechanical engineering letterhead, kumpleto sa tatak at pirma ni Horacio Reyes, CREA-SP. Kompleto at malinaw ang report. Nakadetalye rito ang malalaking pagbabago sa original na 2.6 na litro engine. Mga cylinder na binutas at pinalaki mula 80 mm papuntang 73 mm. Kaya tumaas ang displacement mula 2.6 hanggang 2.8 na litro. Pag-install ng sequential multi-point electronic fuel injection system, inangkop sa original manifold. Isang side-mounted turbo na may custom manifold, 0.8 bar ang boost. Tinatayang output 223 horsepower sa gulong. Mahigit doble ng factory 110 horsepower. Naramdaman ni Sarah ang malamig na kilabot na gumapang sa gulugod niya. Hindi ito simpleng project na ginawa lang sa bakuran para mag-enjoy. Isa itong professional at mataas ang budget na build. May plano, may pondo at may malinaw na layunin. Gawing street racing beast ang lumang jeep na ito. Kaya bakit? Yung makina na kaka-check lang niya ay parang pinagtagpi-tagping piyesa na may duct tape? Tumayo siya, hawak ang mga dokumento at lumapit sa Willys. Nakaangat pa rin sa lift, pero ngayon ibang-iba na ang tingin niya. Hindi na bilang mekanikong naghahanap lang ng sira, kundi bilang taong nag-iimbestiga ng krimen at kitang-kita na ang mga palatandaan. Kinuha niya ang high-powered LED inspection light, yung ginagamit niya para maghanap ng bitak sa engine blocks, at sinuri niya ang bawat sulok ng motor. Sa labas, may banayad na bakas ng bagong machining, maninipis at pantay na marka mula sa milling tool na indikasyon na pinagawa ito ng mga profesional. Pero sa ibabang parte, kung saan dapat naroon ang sensors ng oil pressure at coolant temperature, mga critical para sa electronic injection, wala doon kundi mumurahing aluminum plugs. Malinaw na may nagtanggal ng sensors at sinarado ang butas ng minadali. Kumuha si Sarah ng Allen wrench, tinanggal ang bolts ng valve cover at maingat niya itong inalis. Ang nakita niya, nagpahinto sa kanya. Sa ilalim, kumikislap ang isang dual camshaft na matalim ang grind. May roller rocker arms, may high-pressure valve springs, high-performance parts, mamamahaling parts, at wala itong dapat gawin kasama ng lumang carburetor na kasalukuyang nakakabit sa intake manifold. Yung carburetor, sinaunang piraso na at totally hindi tugma sa setup na nasa report. Pinalitan nila, bulong niya, habang dumadampi ang mga daliri niya sa makintab na camshaft. Tinanggal nila ang fuel injection system, ang turbo, lahat, tapos pinalitan ng basurang carburetor na to. Pero bakit? Bakit aalisin ng isang tao ang ganoong kalakas na setup, lalaslasin ang loob at iiwan lang ang katawan? Ilang oras na natili si Sarah sa talyer, dahan-dahan at sistematikong binabaklas ang cylinder head. Niluwagan niya ang lahat ng 16 na nuts na humahawak dito. Maingat na inalis ang cast iron na piraso at inilapag sa workbench. Pagkatapos gamit ang digital caliper, sinukat niya ang cylinder bores. 73 millimeters ang internal diameter. Eksaktong tulad ng sinabi sa report. Totoong ngang pinalaki ang bore. Makintab at makinis ang ibabaw. Kita ang professional finish.
Pero nang alisin niya ang mga piston, nanlamig ang dugo niya. Hindi ito forged, hindi ito bago. Stock ito, luma at pudpud na factory pistons na 89 na milimetro lang ang sukat, 4 na millimeters na mas maliit kaysa sa mga cylinder. Hindi lang yan masama, sabotage yan. Lalampas ang combustion gases sa gilid ng piston, masusunog ang langis, babagsak ang compression at unti-unting sisirain ng makina ang sarili nito. Hindi ito aksidente. Sinasadya itong teknikal na sabotahe. Kinuha ni Sarah ang cellphone niya at dinokumento ang lahat. Kinunan niya ng litrato ang bawat component, bawat sukat, bawat bakas ng panggagalaw. Pagkatapos, pinunasan niya ang kamay niya, kinuha ulit ang phone at tinawagan ang numerong nasa jeep listing. Sumagot si Ronnie sa pangatlong ring, halatang iritado. "Hello, Ronnie, ako si Sarah, yung babaeng bumili ng jeep." May sandaling katahimikan. "Tingnan mo, miss, sinabi ko na sa'yo, sa tiyuhin ko yung jeep, nabenta ko na. Yun lang, ano man ang nahanap mo, hindi ko problema yan." "Ronnie, nakakita ako ng mahigit 40,000 reais na invoices ng parts at isang engineering report na may pirma, may ebidensya ng..." Click! Binaba niya ang tawag. Tinawagan siya ulit ni Sarah, diretso sa voicemail. Binlock niya siya. Tumatakbo siya mula sa kung anuman. Yun ang malinaw. Bumalik si Sarah sa mga dokumento, naghahanap ng kahit anong clue. At may nakita siya sa baba ng technical report, isang address. Rua Paraibuna, 847, San Jose dos Campos. May kasama ring landline number para sa engineering office. Tinawagan niya. Isang lalaking mababa at pagod ang boses ang sumagot. "Good morning, Horacio Reyes office." "Hello po. Ako si Sarah Peralta, mekaniko po ako dito sa Campinas. Nakakita po ako ng technical report na kayo ang gumawa para sa modified na 1967 Jeep Willys. Kailangan ko po kayong makausap tungkol dito." Mahabang katahimikan. Naririnig niya ang mabigat na paghinga nito. Paano mo nakuha ang report na yan?" Tanong nito. "Nakatago po sa loob ng sasakyan. Binili ko yung jeep mula sa isang lalaking nagngangalang Ronnie 2 araw na ang nakalipas. Pero yung makina sa sasakyan, hindi tugma sa report ninyo." Isa pang katahimikan, tapos mahina siyang nagsalita. "Miss, seryoso ito. Mas seryoso kaysa sa iniisip mo. Kung ganon, tulungan ninyo akong maintindihan, please. Alam ko ang mga makina, alam ko ang tinitingnan ko, gusto ko lang malaman ang totoo." Huminga siya ng malalim. "Pumunta ka dito sa opisina, mag-isa. At huwag mong sabihin kahit kanino tungkol dito, hindi pa. Ngayon, 3:00. At pagkatapos ay binaba niya ang tawag. Tumingin si Sarah sa orasan, 10:00 ng umaga, may 5 oras siya. Ginugol niya ang oras sa pag-aayos ng bawat invoice ayon sa petsa, pag-scan ng report gamit ang phone niya at pagbuo ng kumpletong photographic file ng lahat ng ebidensyang natuklasan niya. Eksaktong 2:30 ng hapon, sumakay si Sarah sa isang long-distance bus papuntang San Jose dos Campos. Nasa isang lumang gusaling pangkomersyo malapit sa sentro ng lungsod ang opisina ni Horacio sa ikalawang palapag, kwarto 203. Umakyat siya sa hagdang marmol, kupas at kinain na ng panahon ang mga baitang at kumatok sa pintuang may mga kumupas na gintong letra sa nagyelong salamin. Horacio Reyes, Mechanical Engineering and Automotive Consulting. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng 60 taon ang nakatayo sa harap niya. Maayos ang pagkakasuklay ng kulay abong buhok niya sa isang tabi. Makapal ang salamin sa mata na nakapatong sa ilong at ang puting polo niya ay may nanilaw na marka ng pawis sa ilalim ng kilikili. Sinipat niya si Sarah ng mabilis mula sa asul na coveralls na may pahid ng grasa hanggang sa bota niyang pangtrabaho at walang imik na pinapasok siya. Masikip ang opisina at may amoy ng lumang dokumento at panis na kape.
Sa mga pader, nakahanay ang mga naka-frame na diploma habang ang bawat istante ay siksik sa technical manuals at gabay sa mga makina. Umupo si Horacio sa isang pudpod na leather chair sa likod ng gasgas na formica desk at itinuro ang plastik na upuan sa harap niya. Tingnan ko kung anong dala mo. Inilatag ni Sarah ang lahat ng papeles sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Horacio ang technical report, mabilis na sinuri at natigilan nang makita ang sarili niyang pirma sa ibaba. Pumikit siya sandali, parang masakit sa kanya. Pisikal na masakit ang alaala. Iyon ang isa sa pinakamagagandang build na nahawakan ko, sabi niya mabigat ang boses. At nauwi iyon sa pinakamalaking kapahamakan ng karera ko. Yumuko si Sarah pasulong, sabihin ninyo ang lahat. Huminga ng malalim si Horacio at nagsimula. Noong 2020, inupahan ako ng 2 business partners na espesyalista sa paggawang drag machines mula sa mga classic na kotse. Ang shop nila, Speed Classic, nasa Jacare. Yung lead guy, si Francisco Mendoza, magaling magsalita. Tipong kaya niyang magbenta ng yelo sa Polar Bear. Yung isa naman, tahimik. Siya ang humahawak sa technical side. Nagsimulang mag-type si Sarah ng notes sa phone niya, itinatala ang bawat detalye. May mayamang kliyente sila mula Campinas, isang car collector. Gusto niya ng wheelies na dudurog sa drag strip, walang limit sa budget. Ang gusto niya lang, pinakamataas na performance. Halos 1 taon naming pinino ang build na yon. Ni-rebuild ang block, pinalaki ang displacement, iniplano ang eksaktong fuel injection system, naglagay ng side flow turbo para hindi na kailangang baguhin ang katawan. Obra maestra ang makinang yon. Isipin mo, 223 horsepower sa isang wheelies na mas magaan pa sa 1,300 kilo, parang rocket kung umarangkada. Anong nangyari? Tanong ni Sarah. Pumait ang itsura ni Horacio. Naging sakim si Francisco. Lumabas na nanlalamang siya sa mga tao. Sinisingil niya ang mga customer na parang premium imported parts ang ikakabit, pero ang inilalagay niya pala'y murang Chinese knockoffs. Tapos ibubulsa niya ang sobra. Nahuli siya ng partner niya at binigyan siya ng ultimatum, umamin o isusumbong. Naramdaman ni Sarah ang pagsikip ng sikmura niya, pero imbes na ayusin ang mga mali niya, sinunog niya ang lahat. Binabaklas niya ang bawat kotse na ongoing pa. Kinukuha ang magagandang piyesa, ibinibenta ng patago, tapos pinapalitan ng lumang basura. Lahat para matakpan ng bakas. Walang ebidensya, walang trail. Yung wheelies, isa sa mga biktima. Tinanggal niya ang injection system, ang turbo, ang intercooler, lahat, at ipinalit ang luma at pudpod na karburetor. Tapos ibinigay niya ang kotse sa bayaw niya, si Ronnie, na may utos na ibenta agad at maglaho. Yung kliyente mula Campinas, ni hindi man lang niya nakita ang kotse. Binigyan siya ni Francisco ng refund at gumawa ng palusot na nag-fall through daw ang project. Kumuyom ang kamao ni Sarah, hindi lang ito simpleng pagnanakaw, pagtataksil ito sa craft, sa engineering sa isang bagay na may halaga. Hindi lang pera ang ninakaw ni Francisco, sinira niya ang pangarap ng isang tao. Horacio, solid na ebidensya ito ng pandarayan, di ba? Tanong ni Sarah. Oo, dahan-dahang sagot niya, pero kung wala sa iyo ang mismong sasakyan at ang mga nawawalang piyesa, salita mo lang laban sa kanya. Unang beses mula nang dumating, ngumiti si Sarah, isang maliit na ngiting may diin. Pero nasa akin ang wheelies at nasa akin ang mga dokumentong to na eksaktong nagpapakita kung ano ang binili at kinabit. May shop din ako, may tools, at napakarami kong frustrasyon na handa kong gawing gasolina. Tinanggal ni Horacio ang salamin sa mata at pinunasan ito gamit ang laylayan ng kanyang damit. Anong balak mong gawin?
ire-rebuild ko ang engine eksaktong gaya ng nasa report ninyo. Patutunayan kong totoo ang build, patutunayan kong sinabotahe ito at sisiguraduhin kong makikita ni Francisco na hindi niya ito nailibing. Tahimik si Horacio ng matagal. Pagkatapos, binuksan niya ang isang drawer at kumuha ng makapal na folder na puno ng papel. Ito! Lahat ng original torque specs, injection maps, assembly instructions, lahat ng ginamit namin sa project. Kung gagawin mo ito, gawin mo ng tama. Tinanggap ni Sarah ang folder na parang ginto ang laman. Paglabas niya sa maliit na opisina, tumama sa mukha niya ang araw sa hapon at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng malinaw na linaw sa isip. Ang jeep na yun hihinga ulit ng apoy. May kakaibang lakas ang muling pagbuo ng sirang pangarap. Hindi lang ito mekanika, ito'y pagtubos, patunay sa sarili at sa mundo na hindi pa tapos ang kwento. Pero alam din ni Sarah na hindi lang ito galing ang kailangan. Kailangan nito ng pasensya, tibay, at isang malaking dosis ng katigasan ng ulo. Yung lagi niyang naririnig sa ama niya, nasabing parehong lakas at sumpa niya raw. Sa biyahe pabalik ng Campinas, mahigpit niyang niyakap sa dibdib ang folder ni Horacio habang nagkakalkula sa isip. Walang paraan para makabili siya ng 40,000 Brazilian real na brand new parts. Hirap na ang shop para lang mabuhay. Pero kung makakahanap siya ng dekalidad na used parts mula sa mga gearhead na sumusuko sa project nila o nag-u-upgrade, baka posible pa. Pagbalik niya, ang langit sa Industrial District ay naligo sa malalalim na kahel at lila. Binuksan niya ang fluorescent lights ng talyer, nagtimpla ng bagong kape na matapang at inilatag ang bawat invoice sa workbench. Maingat na inayos ayon sa petsa. Kinuha niya ang lumang hardcover estimate book ng kanyang ama at nagsimula ng bagong listahan, piyesa kada piyesa. Turbocharger Garrett GT86A-ORS, electronic fuel injection, mega squirt kit, forged pistons, Mali 2.8 displacement, forged connecting rods, 4,340 steel, front-mounted intercooler, tubular stainless exhaust manifold, 6-pack ceramic clutch. Bawat item kailangang tugma sa original specs hanggang sa milimetro. Isang maling sukat lang, pwedeng masira ang buong project. Binuhay niya ang lumang computer sa opisina, 5 minuto bago lang mag-load ang browser at nagsimula siyang maghanap. Sumisid siya sa mga Facebook group ng engine builders, mga classic car forum, racing classifieds, mga junkyard page, mga listing ng dismantlers at garahe. Isinulat niya ang bawat numero ng telepono na posibleng magdala sa kanya sa pyesa. Lumipad ang oras. Lumamig ang kape, pinainit ulit. Nangati at kumirot ang mata niya sa screen pero hindi siya huminto. Tapos naka-jackpot. May isang lalaki sa Sorocaba na nagbebenta ng used Garrett Turbo, tinanggal mula sa bumanggang escort truck car. May shop sa Ribeirão Preto na may mega squirt system na perfect pa. Natira mula sa kanseladong build. May dismantler sa Jundiaí na may forged pistons sa iba't ibang sukat. Pagsikat ng araw ng Sabado, may 15 promising leads na si Sarah at may nabuo na siyang ruta na magdadala sa kanya sa iba't ibang bahagi ng interior ng estado ng São Paulo. Nagsimula siya sa Sorocaba. Sumakay siya sa bus ng 6:00 ng umaga, nakatulog ng bahagya na nakadikit ang noo sa malamig na bintana at dumating bandang 9:00. Ang nagbebenta ay batang lalaki, wala pang 25. Sinalubong siya sa isang bodega na puno ng baklas na kotse at piyesang pangmakina. "Gusto mo bang makita yung Garrett?" tanong nito. "Para sa 1,967 wheelies, drag build," sagot ni Sarah. Sumipol ang binata. "Lalabas na halimaw yan." "Sandali."
Bumalik ito hawak ang turbo gamit ang dalawang kamay. Maingat na sinuri ni Sarah. Pinaikot niya ang center shaft, makinis na parang sutla, walang kaskas, walang sideplay. Tiningnan niya ang turbine at compressor blades kung may bitak, heat scoring o sira. Wala, napakaganda ng kondisyon. Magkano? 2,500. Napangiwi si Sarah na parang masakit. Tingnan mo, maliit na mekaniko lang ako mula sa Campinas. Hindi ako Formula 1 team. 1,800 cash. Kukunin ko ngayon din. Nagtawaran sila ng halos 10 minuto bago nagkasundo sa 2,000. Iniabot ni Sarah ang pera, maingat na binalot ang turbo sa lumang diaryong ibinigay ng lalaki at umalis papunta sa susunod niyang pupuntahan. Bandang hapon, dumating siya sa Ribeirão Preto. Nakatago ang shop sa isang tahimik na residential street, isang lumang bahay na ginawang garahe. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na maputi ang buhok at mabagal at sinasadya ang galaw. Halatang buong buhay niyang kasama ang mga makina. Nakipagkarera raw siya ng drag cars noong dekada 80. Nang ikwento ni Sarah ang rebuild ng Willys, biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. Willys, ayan ang kotse na may kasaysayan, Hija. Ang tatay ko may 2.6 dati na umuungol na parang kuting. Ipakita ko sa iyo ang injection kit. Pristine ang Mega Squirt Kit, nasa original box pa, kumpleto ang sensors, mga kable at ang control module. Ang custom wiring harness ay parang obra. May heat shrink labels ang bawat cable. Maayos ang pagkakaayos na parang pang-aerospace ang pagkakagawa. Gumawa si Sarah ng sunod-sunod na tests. Ikinonekta ang module sa power source. Sinuri ang voltahe gamit ang multimeter at minasure ang resistance ng bawat sensor. Lahat, perpekto ang trabaho. 3,500, sabi ng matanda. Walang alinlangan. Huminga ng malalim si Sarah. Makatarungan ang presyo, brand new, aabot yun sa 6,000 pero mabigat pa rin. May 2,500 cash akong cash, sabi niya. Yung kulang, i-wire transfer ko next week, Mechanicos Honor. Tinitigan siya ng matanda, parang binabasa ang tibay sa mata niya. Babaeng nagre-rebuild ng turbo Willys mula sa simula. Respeto ko yan. Kunin mo na. Ipadala mo na lang yung kulang kapag kaya mo. Kinailangan ni Sarah pigilan ng luha na umakyat sa mata niya. May mabubuting tao pa rin. Sumunod na Lunes, nagtungo siya sa Jundiay. Napakalaki ng yard ng dismantler, sakop ang 2 buong blok, punong-puno ng nakapatong-patong na sasakyan, mamantikang piyesa at ang matapang at pamilyar na amoy ng lumang langis at kalawang. Ang mayari, isang matabang lalaking may kap na puno ng grasa, inihatid siya sa isang estanting puno ng baklas na engine components. Forged pistons ang hanap mo? Tingnan natin, may set mula Turbo 1, may galing sa modded na gold. Mahali, 73 mm, 10.5 compression. Hindi na siya pinatapos ni Sarah. Kinuha niya ang eksaktong specs mula sa folder at ipinakita. Kinumot ng lalaki ang tiyan niya, umungol at nawala sa likod ng mga tumpok. Pagkalipas ng halos 20 minuto, bumalik siya na may bit-bit na nayuping karton. Sa loob, 4 na forged pistons na kumikislap na parang alahas sa ilaw sa itaas. Inilabas ni Sarah ang caliper niya. Hindi niya iyon iniiwan kahit saan. Eksaktong 73 mm ang bawat piston. Sinilip niya ang compression ratio na nakaukit sa crown. 9.5 to 1. Eksaktong tugma. Magkano? 2,000 ang set. 1,500. 1,008. Deal. At sa isang iglap nagsimulang umayon ang mga piraso. Piyesa kada piyesa, nagpatuloy ang biyahe ni Sarah. Sa Polinya, nahanap niya ang forged connecting rods sa isang specialized parts dealer na may natirang stock. Sa Amerikana, nakakuha siya ng aluminum intercooler mula sa isang racer na nag-u-upgrade sa mas malaking setup.
At sa sarili niyang bakuran, Campinas, sa likod ng terminal ng bus sa lungsod, nakakita siya ng stainless steel tubular exhaust manifold na nakasabit sa pader na parang dekorasyon. Umabot ng 3 buwan. 3 buwang tipid sa bawat sentimo, laktaw sa tanghalian at ipon ng kahit anong sobrang kinikita ng shop. 3 buwang maingat na pakikipagtawaran, may respeto at disiplina. Dumarating ng may kumpiyansa at malalim na paggalang sa craft. Pero pagsapit ng katapusan ng Agosto, kumpleto na ang lahat ng piyesa. Malinis, may label, organisado, nakayos lahat sa workbench niya, handang buhayin muli ang obra maestrang pilit inilibing ni Francisco. Isinara ni Sara ang shop ng 1 buong linggo. Naglagay siya ng sulat kamay na karatula sa pinto. Babalik sa loob ng 7 araw at sumabak siya sa rebuild. Unang hakbang, kompletong disassembly. Hinubad niya ang makina hanggang sa pinakapundasyon nito at ipinadala ang block sa machine shop para sa chemical cleaning. Malalim na paglilinis para alisin ang lahat ng putik, carbon buildup at metal residue. Kailangan perpekto ang bawat ibabaw. Habang wala ang block, inihanda ni Sara ang mga bagong piyesa. Nilinis niya ang mga piston gamit ang gasolina at malambot na brush hanggang kumintab. Sa kanya ikinabit ang compression at oil rings. Maingat na tinitsek ang bawat end gap gamit ang feeler gauges. Ikinabit niya ang forged connecting rods sa mga piston gamit ang heavy-duty wrist pins at sinigurado gamit ang chemical thread locker. Pagbalik ng block, kumikislap at walang bahid, pinahiran niya ang cylinders ng makapal na assembly oil, yung dumidikit sa pader na parang pulot at sinimulan niyang ibaba ang bawat piston at rod sa tamang pwesto. Gamit ang ring kompresor, dahan-dahan niyang itinapik ang bawat piston papasok sa bore gamit ang gomang hawakan ng martilyo, ginagabayan hanggang sa eksaktong tama ang upo. Bawat tunog, yung banayad na funk ng metal na tumatama sa tamang upuan, parang musika sa tenga niya. Sumunod ang crankshaft, reconditioned, makinis at malinis. Maingat niya itong inilagay, sinukat ang bearing clearances gamit ang plastic gauge strips para siguradong micrometer level ang precision. Masyadong maluwag, kakalog, masyadong masikip, magsisis. Walang puwang para sa pagkakamali. Ikinabit niya ang cylinder head gamit ang brand new high-temp gasket at tinorque ang bolts sa 3 yugto, 30 Newton meter, 60 Newton meter at panghuli 70 crisscross pattern. Walang shortcut, isang blown head gasket lang, pwedeng masira ang lahat. Pinakamahirap, ang fuel injection system. Sinunod ni Sara ang notes ni Horatio letra por letra. Kailangang nasa eksaktong tamang pwesto ang bawat sensor, coolant temperature sensor sa cylinder head, MAP sensor sa intake manifold, crankshaft sensor sa flywheel, isang injector kada cylinder, wired, soldered, heat shrunk. 2 buong araw siyang tumutok sa wiring lang. Crimp, solder, insulate, test. Walang wire ang pwedeng lumuwag, walang kuryenteng pwedeng tumagas. Tapos turbo installation. Ibinolt niya ito sa exhaust manifold gamit ang copper gasket, hinigpitan ng lahat gamit ang self-locking nuts, ikinabit ang oil feed at return lines at double check ang intake piping mula turbo papuntang intercooler at mula intercooler papuntang manifold. Sa wakas, oras na, unang start. Umubo ang makina, nag-sputter at namatay. Hindi man lang kumurap si Sara, normal lang, walang proyektong gumagana agad sa unang try. Kinuha niya ang timing light, mali ang ignition, 3 degree na atras. Inayos niya, tiningnan ang fuel pressure, masyadong mababa. Pinalitan ng filter, tinest ang injectors, may isang hindi pantay ang daloy. Nilinis niya sa ultrasonic bath. Ikalawang start, bumuhay ang makina ng 5 segundo. Tapos namatay ulit, isinaksak niya ang laptop, binuksan ang Mega Squirt software at inayos ang idle fuel mixture. Masyadong lean. Tinweak ang ignition map sa low RPM. Ikatlong start, nagbago ang tunog.
Hindi na ito hirap. Isa na itong kumpiyansang, malalim, makapangyarihang ungol na buhay ang inline 6 sa steady na ritmo na nagpayanig sa buong talyer. Pinigil ni Sarah ang hininga niya habang pinapanood ang coolant temp na dahan-dahang tumataas. Oil pressure, steady sa 4 na bar. Nagsettle ang idle sa 850 RPM. Buhay na. Pinainit niya ito ng 20 minuto. Maingat na nakikinig kung may kakaibang tunog o panginginig. Wala. Tanging ang nakakasiyang ugong ng makinang naibalik sa ayos. Nang bahagyan niyang tinapik ang throttle, may malambot na sipol ang turbo habang nagsisimulang mag-spool at nanginig ang buong wheelies sa hilaw na lakas. Umakyat ang revs ng makinis hanggang 3,000 RPM. Binitawan ni Sarah ang gas, kumakabog ang puso. Bumalik ang kaluluwa ng makinang iyon. Alam mo yung pakiramdam, yung binuhos mo ang sarili mo sa isang bagay ng matagal at sa wakas, gumana. Naramdaman yun ni Sarah, perpekto ang makina. Pero kailangan niya ng matibay na patunay, hindi sapat ang emosyon at pagod. Kailangan niya ng datos at para doon iisa lang ang solusyon, dyno. Nag-book siya ng session sa isang performance shop sa Paulinia. May professional chassis dyno sila, 300 reais kada oras. Mahal, pero sapat-sapat ang natira sa ipon niya. Noong Huwebes ng umaga, maingat niyang minaneho ang wheelies sa Anhangera Highway, pinanatili sa 2,500 RPM para ma-break in ang lahat. Crisp ang throttle response, malinis humila ang makina, ang turbo, pabulong, parang lihim na naghihintay ikwento. Bawat panginginig, bawat ugong, isa ang sinasabi na ibalik niya ito mula sa kamatayan. Ang performance shop sa Paulinia ay seryosong operasyon, malaki, malinis at kumpleto sa kagamitan. May glass control room na nakatanaw sa Dinubay kung saan minomonitor ng mga technician ang bawat reading sa real time. Ang dynamometer mismo ay 2 napakalalaking steel rollers na nakabaon sa sahig, dinisenyo para hawakan ang likurang gulong ng sasakyan at sukatin ang horsepower, torque at RPM ng may absolutong katumpakan. Ang lead technician ay payat na lalaking puno ng tattoo na si Domingo ang pangalan. Tiningnan niya ang wheelies na may tunay na kuryosidad. Ito ba yung turbo build na narinig ko? Buksan mo ang hood. Tingnan ko. Binuksan ni Sarah ang latch at ginugol ni Domingo ang 5 minuto sa pag-inspeksyon ng engine bay, tango ng tango na parang hanga. Impresibo! Sobrang linis ng install. Sino ang gumawa? Ako, sagot ni Sarah. Tumaas ang kilay ni Domingo. Inabot niya ang kamay niya, nakangiti. Respeto. Tingnan natin kung anong kaya ng halimaw na to. Maingat nilang ipinosisyon ang wheelies sa ibabaw ng rollers at mahigpit itong sinigurado gamit ang safety straps, walang puwang para sa pagkakamali. Sa lakas ng power, isang dulas lang, pwedeng tumilapo ng jeep diretso sa pader. Pumasok si Domingo sa glass booth habang si Sarah naman ay naiwan sa labas, hawak ang phone, nire-record ang bawat segundo. Alam niyang hindi na ito tungkol sa performance lang. Ito'y ebidensya. Hayaan mong mag-idle muna hanggang umabot sa operating temp, sabi ni Domingo sa intercom. Pinandar ni Sarah. Ang inline 6 ay umuungol na parang mandaragit na nagpapahinga. Pagkalipas ng 5 minuto, umabot sa 70 degrees Celsius ang coolant temp. Kasabay nito, tumataas din ang tibok ng puso niya. Yung first pull magaan lang, pang-calibrate, paliwanag ni Domingo. Ilagay mo sa 3rd gear. Kapag nag-signal ako, dahan-dahan mong apakan hanggang tumama sa rev limiter. Tumango si Sarah, hinigpitan ng kapit sa manibela at huminga ng malalim. 3rd gear, clutch in, handa ang paa, nag-green ang signal light, dahan-dahan niyang binitawan ang clutch at pinisil ang silinyador. Umalingaw-ngaw ang wheelies. Yung tunog tumalbog sa dyno room, parang kulog na sumabog sa loob ng pader. Umiikot ng mas mabilis ang steel rollers. Ginagaya ang resistance ng totoong kalsada habang sinusukat ng system ang bawat galaw.
Tapos dumating ang turbo, umakyat ang matinis na sipol, sumipa ang boost at naramdaman ni Sarah. Parang may di nakikitang kamay na dumidiin sa kanya pabalik sa upuan habang pumupuno ng hilaw na lakas ang buong silid. Umakyat ang revs, dutukstansiyay, tris-tukstansiyay, keturi-tukstansiyay, penki-tukstansiyay RPM. Pagdating ng 5,500, kumagat ang limiter. Saglit na naputol ang makina at binitiwan ni Sarah ang throttle. Kumakabog ang dibdib niya. Sumigaw si Domingo mula sa booth, wala ng professionalism. Kailangan mong makita to. Bumaba si Sarah sa Willys, nanginginig ang tuhod at nagmadaling pumasok sa booth. Sa screen, kumikislap ang dynograph na may perpektong power curve. Sa 5,000 kagatos ka RPM, peak output, 210.3 horsepower sa gulong. 29.8 kilograms force meters Newton of torque, 210 kabayo. Tugmang-tugma sa engineering report ni Horacio, lalo na kapag isinama ang drivetrain losses. Sarah, sabi ni Domingo habang inaabot ang printout, hindi lang malakas ang engine na to, maganda ang tuning, smooth ang power delivery, balance ang torque, yung nagdisenyo nito, alam na alam ang ginagawa. Tinanggap ni Sarah ang report habang nanginginig ang kamay. Ito na. Matibay na ebidensya, hindi kailanman palpakang Willys. Sinabotahe lang ito. Dala ang dyno sheet, bumalik siya sa Campinas. Hindi lang papel ang dala niya. Nasa kanya ang invoices, ang original report ni Horacio, ang mga larawan ng rebuild, at ngayon may numero na siyang magpapatunay. Pero may isa pang kailangang mangyari. Kailangan niyang harapin si Francisco. Pagbalik sa shop, tinype ni Sarah ang pangalan niya sa search engine. Nandoon siya, Francisco Mendoza, may-ari ng Speed Classic Preparaciones, Hakari SP. Buhay pa ang Facebook page ng shop kahit 2 taon nang walang galaw. Puno ang huling posts ng galit na comments, hinintay ko pa rin kotse ko. Niloko kami nito. Nagbayad ako, wala akong nakuha. Peke ang shop na to. Isinulat ni Sarah ang address. Hindi siya pupunta roon na may abogado. Hindi pa. Walang drama. Walang sigawan. Katotohanan lang. At pagkakataong harapin niya ito. Noong Lunes, nagmaneho siya papuntang Hakari. Nasa gilid ng industrial zone, ang Speed Classic nakatago sa isang lumang warehouse. Mukha itong inabandona. Kupas ang sign. 2 napapabayaan na kotse lang ang nasa harap. Flat ang gulong, sun-bleached ang katawan. Ipinark niya ang Willys mismo sa tapat habang ang bagong tune na makina ay tuloy-tuloy na umuungol sa ilalim ng hood. Sa loob, may amoy ng alikabok at tamag. Sa isang gilid, may sirang lift. Kalat-kalat ang mga tools na parang mga laruan na kinalimutan. At sa likod, nakasalampak sa plastik na upuan ang isang mabigat na lalaking nakaduming sando, nag-i-scroll sa phone. Sarado ang shop, bulong niya nang hindi man lang tumitingin. Francisco Mendoza? Tanong ni Sarah. Tumingin siya at sumiklab ang pagdududa sa mata niya. Sinong nagtatanong? Sarah Peralta, mekaniko mula Campinas. Bumili ako ng 67 Willys, 3 buwan na ang nakalipas, mula sa lalaking nagngangalang Ronnie. May naaalala ka ba? Nagyelo ang mukha ni Francisco. Wala akong alam dyan, malamig niyang sabi. Ngumiti si Sarah at hinugot ang makapal na envelope mula sa backpack niya. Baka makatulong to para maalala mo. Inilatag niya lahat. 43,000 reais na invoices para sa high-end components. Isang technical report na may pirma ni Engineer Horacio Reyes. Mga litrato ng binaklas na makina na nagpapakita ng hindi tugmang pistons at sinadyang sabotahe. Tumayo si Francisco, ngayon ay tensyonado at alerto. Hoy, hindi ko alam kung sino sa tingin mo ikaw. Ako yung taong nag-rebuild ng engine na yan mula sa wala. May dyno results ako, 210 horsepower. Eksakto ngayon sa project specs na sinasabi ninyo. Nasa akin ang lahat ng resibo, dokumento at ang mismong kotse. Katahimikan, mabigat, makapal.
Kumuyom ang panga ni Francisco. Anong gusto mo? Pera? Tanong niya. Umiling si Sarah. Hindi. Gusto ko ng pananagutan. Nakahanap ako ng 6 na tao na may public complaints tungkol sa shop mo. Gusto kong kontakin mo sila at ayusin ang kompensasyon sa bawat isa. Hindi ako pupunta sa pulis, hindi ako gagawa ng eksena. Pero sasabihin ko ang totoo. May ebidensya akong hinubaran mo ang high-performance builds, ibinenta mo ang parts at sabotahe ang ipinalit mo. Natawa si Francisco, kinakabahan, mapait. At kung tumanggi ako, sino maniniwala sa'yo? Kalma lang si Sarah. Itinaas niya ang phone at pinaplay ang dyno video. Ang internet. Kapag nalaman ng mga tao na ang jeep na nabenta sa 8,000 reais ay isa palang top-tier custom build na lagpas 40,000 ang halaga, sinabotahe para matakpan mo ang bakas, maniniwala sila. Naka-backup na ang files na ipadala ko na sa 3 email, nakastore lahat sa cloud. Hindi ito banta, ito ay resulta. Pwede mong piliing itama o panoorin ang pangalan mo na kaladkarin sa bawat classic car forum, bawat mechanic group at bawat komunidad na may halaga pa rin ang katapatan. Walang sinabi si Francisco, naging mababaw ang paghinga niya at sa wakas lumabas sa mukha niya ang pagkatalo. Nalunod ako sa problema, amin niya. Pumatong ang utang, mali ang mga pinili ko, akala ko maayos ko pa sa huli. Palaging may pagpipilian, mahinang sabi ni Sarah, at yung tama ang pag-ako sa pagkakamali. Inilapag niya ang ebidensya sa workbench ni Francisco. May 1 linggo ka para kontakin ang mga taong yon. Kapag wala akong narinig, lalabas sa publiko ang buong kwento. Tumalikod siya, lumabas sa nabubulok na shop at sumakay pabalik sa Willys. Bumuhay ang makina sa mababang ungol, steady, malakas, at hindi maikakaila. Hindi na kailangang magsalita pa ni Sarah. Ang katotohanan nagsasalita na para sa sarili nito, at nang bumalik ito, umungal ito. May mga kwento na sa unang linya pa lang, alam mo na kung paano magtatapos. Pero may mga kwento rin na dinadala ka sa landas na hindi mo kailanman inaasahan. Ang kwento ng Willys ni Sarah, pangalawang klase iyon. Ang nagsimula bilang simpleng engine rebuild, naging mas malaki pa, mas malalim, mas mabigat, isang bagay na walang sinuman ang makakahula. 5 araw matapos niyang harapin si Francisco, tumunog ang cellphone ni Sarah, numero mula Jacare. Nag-atubili siya, hindi niya alam kung pagbabanta ang susunod o sa wakas isang paghingi ng tawad. Sarah, ako si Francisco. Mababa ang boses niya, talunan. Tama ka, nagkalat ako, kinausap ko ang abogado ko, sabi niya, masyadong malaki ang pinsalang nagawa ko para itago pa. Gusto kong itama ito. Walang sinabi si Sarah, nakinig lang. Kinontak ko yung 6 na kliyenteng binanggit mo. 3 pumayag sa settlement. Yung 3, ayaw na raw nila akong marinig ulit at sa totoo lang naiintindihan ko. Ipapadala ko ang pera sa pamamagitan ng abogado ko pero may hihingin sana ako. Sabihin mo, sagot ni Sarah, pwede ka bang gumawa ng technical report para sa Willys? Yung kumpletong breakdown ng ginawa mong rebuild, anong parts ang ginamit, final specs. Gusto kong ipakita sa mga kliyente na totoo ang project, na ako ang may kasalanan, hindi ang disenyo ni Horacio. Hindi iyon ang inaasahan ni Sarah, pero sa boses niya, may totoo. Pananagutan, kaya ko, sabi ni Sarah, pero may isang kondisyon lang. Ano yun? Isara mo ang shop mo sa Jacare, tuluyan. Wala ng performance builds. Tapos na ang reputasyon mo, Francisco. Panahon na para magsimula ulit sa ibang lugar. Mahabang katahimikan sa linya. Sa makatarungan yan, sobra pa nga sa makatarungan. At doon, nagsimulang magtrabaho si Sarah. Ginawa niya ang pinakakompletong technical report na naisulat niya sa buong buhay niya. 32 pages na sumasaklaw sa bawat hakbang ng rebuild. High-res photos, torque specs, clearance tolerances, dyno charts, parts list,
Lahat. Nagpadala siya ng isang kopya kay Horacio na halos maiyak nang makita niyang muling nabuhay ang proyekto at isa pa kay Francisco na ipinasa naman nito sa dati niyang mga kliyente kasama ang kompensasyon. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Nagpost si Sarah ng isang maikling 3 minutong video sa YouTube. Walang pangalan, walang paratang, tunog lang ng wheelies na umuungal sa dyno at simpleng paliwanag, sinabotahe ang sasakyan. Pero ibinalik niya at pinatunayan niyang solid ang original na build. Sumabog ang video. Sa loob ng 1 linggo, 50,000 views. Sa 2 linggo, lampas 120,000. Bumaha ang comments, papuri sa trabaho niya, technical questions, at pinaka hindi niya inaasahan, mga mensahe mula sa mga babae. Nagtatanong kung paano magsimula sa mekanika, saan dapat mag-umpisa, kung huli na ba para subukan. At doon nagkaroon ng ideya si Sarah. Ang shop niya, Peralta at Daughter, may isang side room na hindi ginagamit. Plano sana iyon ng tatay niya gawing parts area pero hindi niya natuloy. Kaya nilinis yun ni Sarah. Naglagay siya ng malaking workbench, whiteboard, 10 folding chairs at nagpost siya online. Libreng basic auto mechanics course para sa mga babae. Limitado sa 10 slots, bukas na ang applications. Sa loob lang ng 48 oras, 130 applications ang dumating. Pinili niya ang unang 10, nag-schedule siya ng Saturday classes at nagsimula sa pinakaugat. Paano gumagana ang combustion engine? Ang 4 na stroke, intake, compression, power, exhaust. Ano ang trabaho ng pistons? Ano ang control ng valves? Paano magpalit ng langis? Magpalit ng air filter? Mag-check ng brake pads? Paano makilala ang worn timing belt? Nagawi siya ng lumang makina mula junkyards para pagpraktisan ng mga estudyante. Natuto sila sa lahat, sa paghawak, pagtingin, sa pag-ikot ng wrench mismo. Iba-iba ang pinanggalingan ng mga estudyante. May mga engineering students na gusto ng hands-on. Mga nanay na pagod ng lokohin sa presyo ng mekaniko, isang 18-year-old na matagal ng pangarap ang sasakyan pero hindi naglakas loob. At nagturo si Sarah ng may pasensya gaya ng taong alam na ang pagbahagi ng kaalaman ay kayang magbago ng buhay. Sa 3 buwan ng klase, may isang estudyante, si Irene, na lumapit sa kanya ng mahiyain. Sarah, tumatanggap ka ba ng assistant? Kailangan ko ng internship. Gusto ko talagang magtrabaho dito. Tiningnan siya ni Sarah, 22 anyos, puno ng drive. At nakita niya ang sarili niya noon. Ilang taon na ang nakalipas sa ilalim ng parehong umuungol na hydraulic lifts na tututo sa tatay niya. Tumatanggap ako, sabi niya, pero mahirap ang trabaho. Walang shortcut. Handa ako. Ito ang gusto ko higit sa lahat. Nagsimula si Irene bilang helper, pero sa loob ng 6 na buwan, kaya na niyang magtrabaho mag-isa. Nagdi-diagnose ng problema, nakikipag-usap sa kliyente, may sariling kumpiyansa. Alam ni Sarah na oras na para lumawak. Nirenovate niya ang shop, bumili ng bagong tools at kagamitan gamit ang kinita mula sa viral video. Kumuha siya ng 2 pang apprentices, graduates ng klase, ang lumang sign ng shop na dati kupas at nagbabalat na ibalik. Matingkad na asul, malalakas na letra, Peralta and Daughter. At sa ibaba, maliit na print, Training and Professional Development in Automotive Mechanics. Ang Willis na natili. Hindi ito ibinenta ni Sarah, hindi siya tumanggap ng kahit anong alok, kahit gaano kalaki. Nanatiling nakaparada sa harap ang olive green jeep, hindi mapagkakamalian. Isang simbolo. Lahat ng kliyenteng pumapasok nagtatanong tungkol dito. At kinukwento ni Sarah ang sabotahe, ang rebuild, ang 210 horses na pinatunayan sa dyno. Ang patunay na ang tapat na craftsmanship ay laging mas tumatagal kaysa panlilinlang. Eksaktong 1 taon matapos matuklasan ni Sarah ang mga nakatagong dokumento sa ilalim ng upuan, nasa shop siya isang tahimik na Sabado, nagtuturo sa klase kung paano ayusin ang valve clearance.
Doon may humintong sasakyan sa harap. May isang lalaking bumaba, maayos ang bihis, nasa kalagitnaan ng 6 na po. Tinitigan niya ang wheelies na parang may sariling sugat at alaala. "Excuse me," sabi niya, "yung jeep na yan, dati akin yan." Pinunasan ni Sarah ang kamay niya at lumapit. "Kayo yung collector mula Campinas, yung original client." Tumango siya. "Antonio Pascua ang pangalan ko. Ni-refund ako ni Francisco dati. Sinabi niyang sinabotahe niya ang project. Pero hindi ko naisip na na-rebuild pala talaga ang jeep." Ngumiti ng marahan si Sarah. "Gusto niyo bang makita ang makina?" Binuksan niya ang hood. Tahimik lang si Antonio. Sinusuri ang bawat detalye, kinikilala ang mga piyesang minsan niyang inaprubahan, ngayon ay perpekto ang pagkakabit, kumikislap na parang bago. "Miss, magkano ang tatanggapin mo para sa kotse? Babayaran ko kahit ano." Umiling si Sarah. "Hindi siya for sale, Mr. Pascua. Bahagi na ng kwento namin ang wheelies na to, simbolo ng ginagawa namin dito. Patunay na ang integridad, galing at pagmamahal sa craft, laging nananalo sa huli." Pinunasan ni Antonio ang luha sa pisngi niya. "Kung ganon, pwede mo ba akong payagang i-drive? Kahit isang beses lang." Ngumiti si Sarah at iniabot ang susi. "Pwede niyo po itong hiramin. Siguraduhin niyo lang na ibabalik. Gusto ng mga babae makita itong umuwi." Sumakay si Antonio, inayos ang upuan, pinihit ang susi at umungal ang wheelies. Yung malalim at hindi mapagkakamali ang growl, umalingaw-ngaw sa buong shop. Dahan-dahan siyang umalis, may respeto. Pinanood ni Sarah sa bintana hanggang sa mawala ang olive green jeep sa dulo ng kalsada. Pagkatapos bumalik siya sa mga estudyante kung saan hawak ni Irene ang valve at sinisilip ang feeler gauge. "Sarah, tama ba to? 0.2 millimeters? Lumapit si Sarah, sinuri at tumango. "Oo, perpekto yan." At habang ipinapaliwanag niya ang susunod na hakbang sa malayo, narinig niya ulit yung ungol. "Mas malakas, pauwi!" At tinupad ni Antonio ang pangako niya habang nakatayo siya roon, nakatingin sa bagong pintang karatula sa pader ng shop. Peralta at daughter, may kung anong gumalaw sa dibdib niya. Hindi lungkot, hindi pagsisisi, kundi pagmamalaki, yung uri ng pride na tahimik lang, lumalaki at matagal manatili. Hindi na niya kailangang sabihin ng malakas. Ipagmamalaki sana siya ng tatay ni Sarah, hindi lang dahil nailigtas niya ang shop sa pagbagsak, hindi lang dahil binuhay niya ang makinang akala ng iba ay wala ng pag-asa, kundi dahil ginawa niyang mas higit pa ang lahat ng iyon. Isang lugar kung saan ang mga babae ay pwedeng matuto, umunlad at patunayan ng walang paghingi ng tawad na ang mga makina ay hindi pag-aari ng isang kasarian. Pag-aari nito is mga taong nakakaunawa sa kanila at ang pag-unawa ay nagmumula sa teknik, sa disiplina, sa respeto sa crafts. At iyon, walang kahit anong prejuisyo ang kayang patahimikin. Huminto ang wheelies sa harap ng garahe. Bumaba si Antonio nakangiting abot tainga. Inabot niya kay Sarah ang susi gamit ang 2 kamay at mahigpit na kinamayan siya. "Salamat," sabi niya, "salamat sa pagbabalik ng dignidad ng proyektong ito." Tumango si Sarah, malambot ang tingin pero matatag. "At salamat din po, Mr. Antonio, sa paniniwalang karapat-dapat itong ibalik." Ngumiti si Antonio, tumalikod at naglakad palayo. Isinilid ni Sarah ang susi sa bulsa niya at bumalik sa mga estudyante. Nang gabing yon, matagal nang lumubog ang araw at nakauwi na ang huling klase, nanatili pa rin si Sarah sa shop. Tahimik siyang umupo sa loob ng wheelies habang lumalangit-ngit ang basag-basag na leather seat sa ilalim niya. May grasa pa rin ng mga kamay niya at ang amoy ng langis at metal kumapit sa damit niya parang pabango. At sa katahimikang yon, may umangat mula sa pinakaloob niya. Hindi lang kasiyahan, mas malaki pa, yung klase ng kapayapaan na dumarating lang kapag alam mo, walang pagdududa, na tama ang ginawa mo.
Minsan bibili ka ng lumang sasakyan, sa halos wala lang, iniisip na isa lang itong proyekto, isa lang na repair. Pero pagbukas mo at nakabaon sa ilalim ng mga bolt, kalawang at panahon, hindi lang papel ang makikita mo, makakakita ka ng layunin.